Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, Pangulong Noynoy Aquino posibleng paharapin sa komiteng nag-iimbestiga sa hostage-taking. Isa pang OFW sa Hong Kong, sinibak ng amo dahil sa nangyaring hostage crisis. Mga Pinoy na nag-a-apply maging domestic helper sa Hong Kong, kumonti. Communications group ng Palasyo at mga media outfit magkakaroon ng dialogue bukas para pag-usapan ang naging media coverage sa hostage crisis. Exclusive! Babaeng naghatid sa hostage taker sa Maynila, naghain na ng kanyang sinumpang salaysay sa NBI. Miss Universe 2010 Fort Runner-up Maria Venus Rock nag-courtesy call kay Pangulong Aquino. Alamin ang kanilang pinag-usapan. Sa pagpasok ng Vermont, 1,000 dagdag na pulis ipakakalat sa mga crime-prone area. At mga tindahan ng parol at iba pang Christmas decor nagsusulputan na. Magpupulong na sa Webes ang Incident Investigation and Review Committee para pag-usapan kung sino-sino ay papatawag sa isinasagawa investigasyon sa hostage taking. At isa sa mga posibleng paharapin daw ng komite ay mismong si Pangulong Noynoy Aquino. Saksi si Teresa Andrada. Binatikos ng gusto ang palyadong paghawak ng ating pulisya sa hostage crisis na humantong sa madugong pagtatapos. Pero pati ang ating Pangulo di nakalampas sa pamumula. Bakit daw nasa isang restaurant lang sa Maynila ang Pangulo nung bumagsak ang negosasyon at nagpaputok na ang hostage taker? Bakit hindi raw agad nito nasagot ang tawag ni Hong Kong Chief Executive Donald Tsang? Pati ang pagngiti niya sa press briefing matapos ang krisis, binatikos. Isa-isa na itong sinagot ng Pangulo. Sub-sub daw siya sa pakikipagpulong sa mga dapat gawing hakbang noong kasagsagan ng hostage crisis. I purposely tried to not interfere with everything. We did communicate yesterday with the Chief Executive of the Special Administrative Region, Mr. Donald Tsang, and we explained to him the course and chronology of the events that transpired. Gayunman, kabilang pa rin si Pinoy sa mga posibleng ipatawag ng Incident Investigation and Review Committee o IRRC kaugnay sa investigasyon sa madugong hostage crisis. Kung makita namin sa mga documents na there's need also to get some information from the President, we will consider that. But right now, we don't have such plan. But that is not something that we are completely ruling out. Sagot naman ng Pangulo, siya raw mismo ay dismayado sa naging takbo ng mga pangyayari. I'm Commander-in-Chief. I was in touch with Director General Versosa. I asked who the ground commander was. I was informed it was Magtibay. I was also informed that the NCRPO was there to back up Magtibay. I was informed that the SAF would be the primary unit tasked. No? Yung in case there was a need to employ the final option. A lot of these things did not happen. And that is part of the subject of the investigation. Why exactly were yung assurances given to me not done? And that is where I will show you corrective actions this week. Ipinag-utos na ni De Lima na tapusin ng PNP at NBI ang kanilang report at isumite ito sa komite bago mag-Biyernes. Nais kasi ni De Lima na umpisahan na sa Biyernes ang marathon proceedings para sumailalim sa clarificatory questioning ang mga personalidad na naging bahagi ng operasyon at negosasyon. Sa Huwebes, magpupulong na ang komite para pag-usapan kung sino ang mga ipatatawag. Bukod kina De Lima at DILG Secretary Jessie Robredo, kabilang sa komite sina Teresita Angsi bilang kinatawan ng Filipino-Chinese Community, Herman Basbanyo ng KBP at Attorney Roan Libarios ng IBP. Pero ayon kay De Lima, sakaling lumabas sa investigasyon na posibleng may pananagutan si Robredo, hihingin niyang mag-inhibit ito. Nilinaw naman ni De Lima na hindi kasama ang mga medyang nagtungo sa Camp Bagong Diwa kahapon sa ipinag-utos niyang gag order. That was never part of the, that's not contemplated in the gag order. But it's a limited one. Limited in the sense na ang pinagbabawal ko lang is yung premature and unauthorized disclosure by the investigative authorities. Teresa Andrada, ang inyong saksi. Dalawang OFW na sa Hong Kong ang sinisante ng kanilang amo dahil sa hostage taking na ikinasawi ng 8 turista.
Kasabay niya, kumonti na rin ang bilang ng mga Pinoy na nag-a-apply maging domestic helper sa Hong Kong. Saksi si Julius Segovia. Isa pang Pinay domestic helper ang sinisante ng employer sa Hong Kong. Yan ang kinumpirma ng Department of Labor and Employment. May pagkakakilala na raw sila, pero ayaw nilang isa publiko. Sa tala ng Dole, ikalawang kaso na raw ito ng kababayan nating natanggal sa trabaho roon. Bunsod ang madugong pagwawakas ng hostage crisis sa Quirino Grandstand noong Lunes. Mabuti na lang, sabi ng Dole, agad nakahanap ng bagong employer ang naturang Pinay domestic helper. Nauna nang sinibak nung Sabado ang isang 28 anyos na OFW na taga Benguet. Pero sa sariling tala ng konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong, 3 OFW na ang nawala ng trabaho dahil sa hostage taking. Sa kabila niyan, sinabi ng Dole na wala raw dapat ikabahala ang mga Pinoy domestic helpers sa Hong Kong. I don't think it will worsen, but if there will be few cases the way we are receiving the report, then we are ready to extend the necessary assistance. Pero dahil alam ng Dole na mainit pa ang isyong dulot ng hostage crisis, may payo sila sa mga OFW roon. Patuloy pa rin irespeto yung national grip na nararamdaman ng buong gobyerno ng Hong Kong at lalo na doon sa mga affected na mga pamilya. Doblehin pa ang mas maayos na serbisyo doon sa mga employer nila. Sakaling masisante ang isang OFW sa Hong Kong, desisyon doon nito kung ano ang pipiliin niya. Pwede raw hanapan ng Dole ng ibang employer sa Hong Kong o di kayo pauwiin sa Pilipinas at bigyan ng ibang mapagkakakitaan. Pero kahit pinapawi ng gobyerno ang pangamba ng mga OFW, ramdam naman ng mga recruitment agency ang epekto ng hostage crisis gaya sa opisinang ito sa Maynila. Bukod sa mga araw na walang nag-a-apply, nagpapalipat naman sa ibang bansa ang mga may pending applications sa Hong Kong. Maraming applicant talaga yung natapat. Na actually yung iba, ang application is for DH Hong Kong, nagpapatransfer na lang sila ng application na for Taiwan. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. Sama-samang ipinagdasal ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas at China at maging ng mga ordinaryong Pinoy ang mga biktima ng hostage crisis sa Quirino Grandstand. Dalangin nila tuluyang maghilom ang sugat na nilikha ng trahedya. Narito po ang report. Matinding pagluha ng langit ang tiniis ng mga Pilipino at Chinong dumalo sa pagtitipong ito upang magkaisa sa pagdarasal sa mga biktima ng madugong hostage crisis sa Quirino Grandstand. Para sa mga monghe ng China, ang pag-ulan na ito ay ang pabulong daw na tugon sa kanila ng mga namatay. That is a sign that those who have disease, our prayer, they have received it. Mula sa matataas na opisyal ng Pilipinas at China, kapatid ni Pangulong Noynoy Aquino na si Viel, hanggang sa mga ordinaryong Pinoy tulad ni Aling Lourdes, lahat nakiisa sa tradisyon ng Pasyam ngayong ika-9 na araw ng kamatayan ng mga biktima. May those who are enemies forget their hatred and be healed. Magkaiba man ang paraan ng dasal, pare-parehong idinalangin ng mga dumalo na tuluyang maghilom ang sugat na nalikha ng trahedya. This is a moment where the Philippine people and the Chinese people share the sorrow, the sadness, and the pain. So I'm sure there's one thing that we also share, which is more important, that is the friendship between our two peoples. Pero ang ganap na pagtanggap sa malungkot na takbo ng mga pangyayari, tila hindi pa abot kamay hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Yung bang mga malalaking opisyal nandoon ba? And you know, I have to give credit also to our policemen who bravely and courageously, did their job. Kung kunyari mangyari ulit, would you have done the same thing? Yes. No regrets. Not to arrest. I said to handcuff. Don't confuse the issue. This is purely a police operation. Nobody could interfere. Not even the President, not even the Secretary of Interior, not even me. Kaya pangako ni Justice Secretary Laila De Lima na dumalo rin sa Requiem Mass, patas at makatotohanang investigasyon katuwang ang mga opisyal ng Hong Kong. Ito rin naman ang malaking kondisyong hinihingi ng China sa ating pakikipag-ayos para tuluyang mapagtibay ang numipis na hibla ng relasyon ng Pilipinas at China. I hope for a thorough, accurate and credible investigation, and I hope that will also bring peace to the people who demised, and also I think a further and thorough investigation will get us better prepared
for future similar incident where we can do things better. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat.